morning. Welcome to my fifth vodcast. Again, I'm Oscar, and this is Millennial Memo: Personal Stories of a Millennial Government Employee. So today is March 25, 2024, and it is 7:15. Ito, wala ang orasan. So early bird. Pero marami naman na rin mga tao dito, no? These guys are from the city engineer's office, I think. And yeah. So again, here's our activity for today, no? So last week, meron kaming mga na-encounter na mga issues and problems regarding our digitalization project, no? So the logic kasi sa budget and sa PIP and sa PPMP, pag wala dun sa PPMP, hindi mo po-procure, no? So inadapt natin yon. So pagka-adapt natin doon ay every time na walang items si office doon sa PPMP is talagang hindi ka makakabili. So nangyari kasi, since medyo late na talaga ang aming deployment ng system ng ngayong first quarter, kailangan naming i-retrieve lahat ng naunang items, no? So doon, hindi kasi magiging kumpleto yung report ng accounting kapag kakulang, no? Especially nag-start yung tinatawag nilang beginning balance, ending balance, no? So kung hindi namin kukunin January, magkakaroon ng problema yung year-end report nila. So nakita namin yung problema ngayon is yung mga na-procure ng January hanggang ngayon is karamihan daw is wala sa PPMP. So patay tayong dyan. Ngayon, kung napakaraming item nun na wala sa PPMP, isa-isahin pa namin ulit yung paglalagay ng item sa PPMP na napakatagal, napakahirap. Ngayon, yun siguro ang nakikitang problema ng aming budget officer, Sir Nicky, no? Na kailangan siguro ng konting flexibility doon sa system. Okay? Na when it comes to business model kasi, dapat offeran mo yung clients mo ng leeways on how to make their processes more efficient, di ba? So pagka ganun kasi, hindi siya totally flexible. I think hindi naman siya totally flexible, na kailangan lang talaga ng mga items doon. Kasi pag nandun naman yung mga items, huhugot-hugutin na lang naman ng mga offices yun na mag-PPR, mag-request, no? Ang nangyari kasi ngayon nga, yung mga naunang transactions natin, yung manual sa old process, ay wala sa PPMP. Based on our assessment, marami ring items ang wala doon. So ang gagawin namin, I think either sa back end or sa front end namin gagawin. But if we are talking about kasi sa ang tawag dito, production server, dapat dumaan talaga sa system. Dumaan dapat talaga sa process. Hindi mo sa back-end dadalihin. Kasi, production server nga, sana dapat, kung ano actual, yun ang gagamitin mo. Diba? So, yun. And also, meron kami na itang concern doon sa business permit. Doon sa computation, no? Na medyo hindi namin matagpuan kung bakit magkaiba yung computation sa IBPLS and sa system namin ginawa. I don't think kung sa surcharge ba yun, penalty ba yun, sa percentage ba yun, we have to figure it out. Hindi kasi magtali. Parang mas mataas yata sa IBPLS kaysa sa system namin. But definitely gagawin namin ng paraan yun. So with the devs working on that, I'm trying to
to delegate my staff para equally balance siya. So, meron kami ngayong OJT and cash for work, no? Cash for work namin is 8, OJT namin is 9, so we have 17. But the hardware that we have, kung may 10 lang sana, tag 5. I think kasi kulang eh. So, the plan here is by siguro sa 4 sa PPMP namin, I will delegate 4 cash for work para doon. Then sa business permit siguro is 4 din, no? Kasi wala na kaming laptop. And then the rest standby lang sila for further instructions. But I think nag-request kasi yung DineEdge sa digital hub ng internet. So yung 1 gigabit namin siguro, yun papadeploy ko ngayon dito sa likod dadaan. Though medyo mukhang sampayan na rin talaga dito sa likod namin. I think hindi, ganun talaga eh. Hopefully pagka i-network namin tong loob, naging centralized to, mawawala na yung mga sampayan na yan. Isang linya na lang. But I think that's one of the problems kasi, major problems that we are experiencing, no? Tawag dito. Katulad ako noon, nung nag-a-apply ako sa isang bangko, medyo maganda kasi yung resume ko noon. Sabi sa akin ng bangko, hindi nila ako tinanggap kasi daw, baka instead na makatulong ako security, ako pa ang mag-bypass ng security ng bangko. Hindi ako tinanggap. So that's, I think, the problem now with regards to those companies, I think, to those organizations na medyo takot sa ICT, when in fact ICT can help them in securing their processes, transactions, no? So ngayon kasi ang naririnig namin when it comes to ICT, puro bad vibes yan eh. ICT unang-una, naririnig namin, pag centralize yung internet natin, unang-una sabi nila, alam na ng ICT kung ginagawa natin sa loob. Kung ano yung pinag-usapan natin, malilimitahan yung pinag-uusapan natin, diba? Ano naman namin malalaman yun? Unang-una, isi-set up natin yung switches ng hindi namin alam. Kasi unang-una, breach nyo sa privacy nyo. Kami din naman ang magkakaproblema doon, no? Tapos, pangalawa niyan, ayaw nilang gumamit ng ICT proposals ng mga equipment kasi pangalawa nga, I think ayaw siguro nila nung nababantayan sila, feeling siguro nila nababantayan sila sa ginagawa nila. No, hindi naman namin gagawin yun eh. Anong kinalaman namin sa gusto nyong gawin, di ba? Una-una, meron tayong DPO, meron tayong legal, di ba? And gagawa naman sila ng mga memo, executive orders with regards to your privacy, data privacy. Kami naman kasi sa ICT, we're just monitoring the ICT infrastructure. No, especially, not totally the infrastructure itself, but basically all the employees using the ICT infrastructure. Baka kasi magkaroon kami ng problema magkaroon ng human error ba, no? Usually kasi hindi naman pagka naayos namin yung system, yung infrastructure, okay na siya. Ang magiging problema na lang diyan is yung mga employees na hindi trained, no? They might be the employees or the users might be the vulnerability ng system. For example, sa user A, nalimutan niyang i-log out yung account niya. Diba? Hindi problema ng system kung nakalimutan niya i-log out. Diba? Problema ng user, tapos ilalag niya, nakalag account niya, nakalimutan niya, he made some suspicious activities, transactions in the system. Sira ang system. So, yung mga bagay na yun, ang aming iniiwasan. So, pangalawa, yung internet, nililimit kasi namin internet kasi ang priority namin for now is yung connectivity ng mga users na gagamit ng system. Kapag kasi yung system natin is yung internet natin mabagal and hindi makapag-transact
yung user ng activities niya, ng process niya, magkakaproblema yung pagpasok ng data sa treasurer, for example, o sa cashier. So yun, pinaprioritize namin connections doon sa mga users na gagamit. And the third one, I think, yung public Wi-Fi, no? We're trying to provide a seamless public Wi-Fi kung saan it's like in private corporation, private company wherein kung nakapwesto ka sa isang location, for example, ang SSID niya ay company A, lakad ka from point A to point B, ang pangalan ng SSID mo pa rin is company A. So seamless siya, kahit saan ka pumunta, connected ka sa internet, connected sa Wi-Fi. So yun ang pangalawa, no? I think kasi yung mayor kasi namin medyo bagets pa. So I think what she wants is to not totally privatize, but yung setup ba ng LGU is somehow private in such a way na yung sa infrastructure niya, sa ICT infrastructure niya na high-tech, ganyan. Yung mga classrooms, yung mga offices siguro, I think mas okay siguro kung glass. I think glass siya. I think mas okay yun, glass, para medyo modern look, syempre. And anyway, back tayo sa digitalizations. Yun, yeah, instead of benefits ang maisip ng tao sa ICT, pero mukhang nagiging bad vibes ang ICT sa local government setup. Yun nga, baka inisip nila sinisilip namin ginagawa nila, na minomonitor namin sila. Hindi naman. Unang-una, ang gusto naman ni Mayor sa every transaction is transparency. We're just resolving the issues na nawawala yung mga papel, nawawala yung mga transactions, na bigla-bigla na lang lalabas, no? I don't know kung saan nangyayari doon, but yung kasi naging concern lately ng ibang mga department heads, katulad nung before, no? Nung nag-UAT kami, nagtitesting kami sa mga offices. Ay, gusto namin yan kasi yung mga papel namin 3 beses na namin pinalakad, hanggang ngayon wala, hindi lumalabas. I don't know anong problema na, but yun, tumutulong naman kami para doon. At the same time, para hindi pa ulit-ulit yung trabaho ng mga tao, diba? Natatrack natin kung saan siya. And at the same time, yung connectivity ng internet. Kasi ngayon kasi medyo malaking binabayaran namin sa internet. Paano? Kasi every office meron siyang residential plan. Siguro mga 4,000 pesos ang minimum niya. So kung 4,000 pesos yan, and they have 20 offices, for example, nasa 800,000 a month. Tama ba? 4,000 to 80,000, 800,000 a month din, diba? Minsan hindi lang naman isang ISP niyan, minsan dalawa pa, diba? So ang aming ngayon ISPs, meron kami 1 gigabit, and ang throughput naman niya is nasa 700 to 1 gig kung naka-LAN, pero pagka internet, pagka wifi, 300, no? Kasi meron tayong mga interference, obstructions, no? Pero yung gagawin naming cabling is wired. So sa wired network naman kasi, hindi naman bababa sa 800 Mbps yung speed niya. Na-try na namin yun. Oops. So yeah. So today, i-resolve namin yung issues last week. Magde-delegate ako ng tao sa dalawang modules, tag-4. And magde-network kami dito sa City Hall. So I think this week 3 days lang ang pasok, 2.5 kasi meron tayong Holy Week tawag. So marami naka-leave ngayon na mga boss. So ako hindi naman din ako naka-leave. Wala naman din akong gagawin sa bahay pag nag-leave ako. Pasok na lang ako, sayang naman na pinabayad sa akin ng gobyerno, diba? Arot-arot lang, may masabi lang ba, ganun. So yeah. So marami naka-leave ngayon, long weekend, no? Monday, Tuesday, Wednesday, I think naka-leave na sila.
So kami mga may hirap na empleyado sa gobyerno, para makapag-monetize kami, di ba? Ganyan yung tayo yung mga mabababa yung sweldo Para makapag-monetize tayo, di ba? Yung mga leave na naipon natin, gagawin natin pera para may panggastos tayo, ganun naman tayo So today, Monday, mukhang wala yata ding mga... tingin ko wala na talagang mapasok. Ako hindi na nakapark Or maaga pa ba? 7:30 pa lang. Meron na. Siguro barangay ang merong... So kanina, pagpasok ko pala, nakita ko yung mga tupad. Hindi ko alam, yung kasi mga project ng government, no? Yung tupad, wherein they're collecting names, individuals' names. And then, bibigyan nila ng pagkakataon. Hindi ko lang alam kasi yung, tawag dito, classifications niyan and requirements niyan para makapag-join sa tupad. But then again, meron siyang LGU setup, meron din siyang provincial setup, di ba? Province-wide, local-wide, So, it's one way of giving our constituents or our community the time to work, in exchange for some cash, Hindi ko alam kung magkano binabayad sa kanila pero I think wala talaga akong idea kung magkano. Pero nakita ko sila, siguro 1 week yan, I think, kasi nag-start sila last week. May nakikita kami ng naglilinis sa kalsada, wawalis, nagdadampot ng mga basura. Ang akin lang kasi napansin last time, I think sa isang barangay sa amin, nakita ko sila 20. Na totally 20, nasa 20. Binilang ko sila habang nakahinto ako Ngayon, sa sobrang dami nila, ang area nilang nilinisan is lang, siguro mga 5x5 square meters. Iba nakatayo na lang. I don't know kung ganun ba talaga ang process, but anyway, mas ma-maximize sana natin yan kung every street is, for example, ang haba ng street is mga 100 meters, di ba? So 100 meters na yan, bigyan mo sila ng 10, every 10 meters nagwawalis sila, moving sila ganyan. After magwalis, next batch is magsasako, di ba? Magtatapon ng basura, ba? May tuloy-tuloy ba? Kasi napapansin ko diyan, yun nga, kunwari walis-walis, picture. So yata diyan yung taga-picture, document lang sila, di ba? And wala namang problema doon. Okay naman siya, na-maintain naman yung cleanliness ng surroundings natin. Ano ba naman niya? Kasi si Oscar, tinutulungan na nga yung mga tao, may sinasabi pa. Ganun talaga. Ano mo naman tayo, millennial tayo. So, same time. Mga millennial kasi ngayon, maraming nasasabi. Lalo yung mga bata, di ba? Wala namang problema dyan. So, isa pa sa aking, balik tayo, sa digitalization namin. Meron akong, frustrations. Kasi, aside from the procurement side and the business permit side, not totally all, meron kasing mga income generating na modules, income generating offices na i-deploy din namin. For example, yung sa business sa burial, yung kumukuha ng certificates, may mga bayad kasi yan, aside from the burials, yung mga certificates, health certificates, bayan, zoning, especially zoning and building permit. Nung kasi sa building permit and sa zoning namin, at di ba requirement kasi sa building permit is yung kumuha ka muna ng zoning, di ba? Anong nangyari, 25 na yung building permit, pero yung zoning natin is 18 pa lang. So, merong nawawalang 7. 7. Yan sabi ng mga OJT ko, cashier work ko na dinelegate ko doon sa zoning. Nawawala daw yung documents. Nawawala daw. Ngayon, based on my assessment, hindi dapat mawala kasi dapat nag-iiwan sila ng kopya. Or kung wala man silang kopya, dapat nasa system na. Why? Kasi pag naghanapan, yun lang naman ang hanapin sa system Diba? So, pag naghanap ka for example ng file ni
ni applicant A, applicant A nag-apply ng building permit last week, for example. In-encode mo sa zoning, yung mga plans, bill of materials, specifications, ano pa ba? Lahat ng requirements na kailangan ng building permit, dadaan naman sa kanila bago sila mapag-issue ng zoning. So ngayon, pagdating sa building, i-search na lang ng building permit yung pangalan ng applicant ng zoning, and lalabas automatic doon yung mga in-upload. I-verify na lang ng engineering kung tama ba lahat. Yun eh. Ngayon, nangyari, nakawala daw. Yun ang problema sa manual. Yan ang problema sa manual or old ways of transacting your work, no? Transacting with your clients. Ano yan? Against yun sa ARTA, no? Yun nawawala mga documents, tapos pababalik mo yung client kasi nawala. Yari ka sa ARTA dyan pagka nagtagal ng application dyan. Nang una, yun din ang ginagawa ng paraan ng mayor namin, yung pagsunod ba sa ARTA, yung mas mabilis yung transaction, hindi yung pababalik-balik mo yung tao para lang, I don't know kung bakit pababalik-balik mo yung tao kung kaya naman magawa ng paraan in the first place, di ba? So yun, so ang gagawin ko ngayon, yung 4 pala is business permit, yung 4 is PPMP, I think yung 3 pwede kong i-deploy sa engineering, encode nila yung mga previous transactions doon, no? Then again, magda-deploy pa rin ako sa zoning para lahat ng transactions i-record na doon. Para pag nasabi na wala, review mo lang yung applicant name, nandun na lahat ng sinabi niyang documents, no? Natin kung ano magagawa nating solusyon diyan. Yung kasi ang hirap dito no? Inawawala-wala daw yung mga documents. Hindi siya makatao pag nawawala yung documents. Noong una, nagko-complain na nga yung tao, iwawala mo pa yung documents. Meron ka bang ibang gustong tawag diyan? Meron ka bang planong gawin diyan? Bakit winala or nawala? Ganun lang 'yan Di ba? So, yan. I don't know if talagang nawala or winala. I don't have any idea. I think ganun din naman yung nangyayari sa ibang LGU, yung mga nawawalan documents. Unless talaga magaling yung archivist or yung officer na yung masinop, no? Masinop. Hindi siya makalat sa mga gamit niya. And may mga filing cabinet din naman, tsaka may mga scanner. Kung meron siyang dalang plans, isasabit, i-scan natin. Hindi naman problema ang scan di ba? Kunin mo yung documents, utusan mo yung mga tao mo, officer ka, may marami kang tao di ba? Pa-scan mo, di ba? Pa-scan mo. Lakas na loob pa sa video, pero hindi ko kayang sabihin sa personal. Though, hindi ko kayang sabihin sa personal kasi unang-una baka magkainitan lang kami. No, yun ang iniwas ko magkainitan sa opisina. Baka magka-problema. But definitely kung maparod niyo to, pwede kami mag-usap na maayos. No. Mahirap nga kasi trabaho namin as an ICT. Tapos iba-bypass mo yung system. Mali yung ganun. Una marami na akong naririnig sa mga tao. Yun ang iniwasan natin, yung magka-problema yung mayor's office at magka-problema yung opisina nyo. So yun, so it's 7:37, no? I am 23 minutes live. Totally live on my video. So bukas I will update you on our activities, no. Marami na rin dumarating na mga tao. So it's 7:38, it's March 25, 2024, Monday, no. So, again, I'm Oscar, a millennial government employee, and this is Millennial Memo. This video is inspired again by Mikey Reyes. Looking forward to meet you someday. Looking forward na nga someday pa. Minsan kapi-kapi naman tayo pag nakita mo to. And, hindi ko pa siya pinopost sa TikTok and sa other social media platforms. Spotify lang and YouTube. If you want to listen or manood sa aking video podcast or vodcast, just visit Millennial Memo, a personal story of a millennial government employee.
at Spotify and YouTube. Search nyo lang, no? So, thank you very much for watching. See you again.